Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat mga kaibigan ng puso. Muli, narito ang inyong lingkod, handang magbukas ng isang panibagong aklat ng buhay, isang kwentong susubok sa tatag ng ating mga damdamin. Sabi nila, ang tiwala ay parang isang mamahaling salamin. Kapag ito'y nabasag, maaari mo pang pulutin ang bawat piraso. Pero hinding-hindi mo na maibabalik ang dati nitong anyo at kinis. Paano kung ang mismong taong pinagkatiwalaan mo ng iyong buong mundo ang siyang walang awang dudurog nito sa iyong harapan? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng kwentong pinamagatang, Ang Pirma ng Katapusan. Music fades out completely. 10 taon, isang dekada. Para kay Diwa Alcantara, ang 10 taon sa piling ni Dante Montemayor ay isang pangarap na naging katotohanan. Ang bawat umaga ay sasalubungin ng ngiti nito at ang bawat gabi ay magtatapos sa yakap nitong nagbibigay ng kapanatagan. Kaya naman sa kanilang ika-10 anibersaryo, pinaghandaan niya ang lahat. Ang kanilang paboritong restaurant na ngayon ay isinara para lamang sa kanilang dalawa. Ang ilaw ng mga kandila na sumasayaw sa gitna ng kanilang mesa. Ang suot niyang pulang bestida, ang paboritong kulay ni Dante na makita sa kanya. Happy 10th anniversary, mahal ko. Malamig na sabi ni Diwa, ang mga mata niya'y kumikinang sa pag-ibig habang nakatingin sa lalaking kaharap. Ngumiti si Dante, ngunit hindi umabot sa kanyang mga mata ang nangiting iyon. May kakaibang lamig sa titig nito, isang bagay na ngayon lang napansin ni Diwa sa loob ng 10 taon. Happy anniversary, Diwa. Sagot nito, ang boses ay patag at walang emosyon. Hinawakan ni Diwa ang kamay nito sa ibabaw ng mesa. May problema ba, Dante? Kanina ka patahimik. Bumuntong hininga si Dante at marahang binawi ang kanyang kamay. Ang simpleng kilos na yon ay parang isang punyal na tumusok sa puso ni Diwa. Mula sa ilalim ng mesa, may kinuha itong isang brown envelope at isang tablet. Dahan-dahan niya itong ipinatong sa ibabaw ng puting mantel. Ano yan? Naguguluhang tanong ni Diwa. Divorce papers! Simpleng sagot ni Dante. Ang dalawang salitang yun ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng gabi. Napako si Diwa sa kanyang kinauupuan, hindi makapaniwala sa narinig. Ano? Nagbibiro ka ba, Dante? Hindi magandang biro to. Hindi sumagot si Dante. Sa halip, binuksan niya ang tablet at itinulak ito paharap kay Diwa. Panoorin mo. Nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Diwa ang tablet. Sa screen, nakita niya ang sarili niyang mukha. Nasa loob siya ng isang kwarto ng hotel, isang lugar na hindi niya matandaan kung kailan niya pinuntahan. May kasama siya ng isang lalaki na hindi niya kilala. Ang mga kuha ay malabo, ngunit malinaw ang mga kilos. Isang halik, isang yakap na masyadong malapit. Ang boses niya ay maririnig, tumatawa, nagsasabi ng mga salitang hindi niya kailanman sasabihin sa ibang lalaki. Bumilis ang tibok ng puso ni Diwa. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Hindi totoo to. Halos pabulong niyang sabi. Saan mo nakuha to? Ito ay edited. Gawa-gawa lang to. Huwag ka nang magsinungaling, Diwa. Malamig na sabi ni Dante. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang pagkatao. Akala mo ba hindi ko malalaman? Habang ako ay nagtatrabaho para sa kinabukasan natin, ikaw ay nagpapakasaya sa iba. Dante, maniwala ka sa akin. Hindi ko magagawa sa'yo yan. Mahal na mahal kita. Umiiyak na pakiusap ni Diwa. Ngunit ang mukha ni Dante ay parang isang pader na bato. Walang bakas ng awa. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Pirmahan mo na ang mga papel. Utos nito. I-waive mo ang lahat ng karapatan mo sa mga ari-arian natin at mananatiling sa atin lang dalawa ang video na ito. Pero kapag tumanggi ka, sisiguraduhin kong makikita ng buong mundo kung anong klaseng babae ka. Gumuho ang mundo ni Diwa. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay
Ang lalaking ama ng kanyang mga pangarap ay siya ngayong nagbabanta na sirain ang kanyang buong pagkatao. Ang kahihiyan, ang eskandalo, hindi niya iyon makakaya. Kinuha ni Dante ang isang ballpen at inilagay ito sa tabi ng envelope. Ang gintong ballpen na yon ay regalo pa ni Diwa sa kanya noong kanilang ika-5 anibersaryo. Walang nagawa si Diwa. Sa gitna ng kanyang mga luhang, walang tigil sa pagpatak, kinuha niya ang ballpen. Ang kamay niya'y nanginginig na halos hindi niya ito mahawakan. Bawat letra ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa linya ay parang isang hiwa sa kanyang kaluluwa. Diwa Alcantara, Montemayor. Sa huling pagkakataon, isinulat niya ang pangalang iyon. Pagkatapos ng pirma, binitawan niya ang ballpen na parabang napapaso. Kinuha ni Dante ang mga papel ni hindi man lang tiningnan ang itsura ng asawa. Tumayo siya. Inayos ang kanyang mamahaling coat. Tapos na tayo, Diwa. Saan ako pupunta? Tanong ni Diwa. Ang boses ay basag at puno ng kawalan ng pag-asa. Wala na akong pakialam, sagot ni Dante, bago tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Pag-alis ko, may 30 minutos ka para kunin ang mga gamit mo at umalis sa bahay. Huwag mo nang hintaying ako pa ang magpalayas sa'yo. Naiwan si Diwa na mag-isa sa mesang puno ng mga pangarap na ngayon ay abo na lamang. Ilang sandali pa, sa gitna ng pagtangis, pinilit niyang tumayo. Nagmaneho siya pauwi. Umaasa pa rin na baka ito'y isang masamang panaginip lamang. Ngunit pagdating niya sa gate ng kanilang bahay, ng bahay niya, hinarang na siya ng security guard. Pasensya na po, ma'am. Utos po ni Sir Dante, hindi na daw po kayo pwedeng pumasok. Parang sinampal si Diwa ng katotohanan. Dito na talaga nagtatapos ang lahat. Napilitan siyang iwan ang kanyang sasakyan sa labas. Dala lamang ang kanyang handbag, naglakad siya palayo sa bahay na minsan niyang tinawag na tahanan. Huminto siya sa kanto, sa ilalim ng isang poste ng ilaw. Nagsimulang pumatak ang ambon, kasabay ng kanyang mga luha. Tumingala siya, at mula sa kinatatayuan niya, tanaw niya ang bintana ng kanilang master's bedroom. Ang ilaw doon ay nakabukas, at sa isang iglap, isang anino ang dumaan sa bintana. Isang anino ng babae. Mahaba ang buhok nito. Balot sa isang roba. Hindi yun ang anino niya. Doon, sa gitna ng malamig na ulan, tuluyang nadurog ang puso ni Diwa. Naunawaan niya ang lahat. Hindi ito tungkol sa isang video. Hindi ito tungkol sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Mayroon na palang iba. Mayroon na palang kapalit. At siya, si Diwa, ay isang basurang basta na lang itinapon sa labas. Ang tanging lugar na naisip ni Diwa na puntahan ay ang maliit na apartment ng kanyang matalik na kaibigan, si Lara. Basang-basa sa ulan at nanginginig sa ginaw at sa matinding sakit na nararamdaman, halos hindi niya magawang katukin ang pinto. Nang sa wakas ay bumukas ito, ang mukha ni Lara na puno ng pag-aalala ang sumalubong sa kanya. Diwa, anong nangyari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Hindi na nakasagot si Diwa. Pagpasok niya sa loob, bumagsak siya sa mga braso ng kaibigan at doon humagulgol ng walang tigil. Isinumpa niya ang lahat, ang video, ang mga papel, ang anino sa bintana, ang 10 taon ng kanyang buhay na parang isang bulang bigla na lang naglaho. Ang hayop na yon, gigil na sabi ni Lara habang hinahagod ang likod ni Diwa. Pagkatapos ng lahat ng isinakripisyo mo para sa kanya, anong klase siyang tao? Pinatuloy ni Lara si Diwa sa kanyang guest room. Ipinagtimpla niya ito ng mainit na tsa, ngunit ni hindi ito magawang inumin ni Diwa. Naupo lamang siya sa gilid ng kama, tulala. Ang mga mata ay namumugto at walang buhay. Ang isip niya ay paulit-ulit na binabalikan ng bawat eksena, bawat masasakit na salita ni Dante. Kinabukasan, hindi pa rin maawat ang kanyang pagluha. Pakiramdam niya ay isa siyang basag na salamin na kahit anong pilit na buuin
ay hindi na maibabalik pa sa dati. Upang kahit paano ay maibsan ang bigat sa kanyang dibdib, kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan niya ang kanyang social media account. Ang huling post niya ay isang masayang larawan nilang dalawa ni Dante noong nakaraang linggo na may caption na, "To more decades with you, my love." Parang isang mapait na biro ng tadhana. Sa pag-scroll niya, nakita niya ang mga link sa kanyang mga lumang livestream. Diwa's Kitchen. Iyon ang kanyang munting paraiso, ang kanyang paraan para ibahagi ang kanyang pagmamahal sa pagluluto. Ang bawat video ay puno ng ngiti, ng sigla, ng buhay. Ang diwa sa screen ay ibang-iba sa babaeng nakaupo ngayon sa isang madilim na silid. Pinindot niya ang isang video na may pamagat na Surprise Anniversary Dinner for My Hubby. Ang video ay kuha noong nakaraang taon. Sa video, masaya siyang nagluluto ng paboritong steak ni Dante. Puno ng kilig ang kanyang mga kwento tungkol sa kanilang pagsasama. Sa bandang huli ng video, pumasok si Dante sa kusina at niyakap siya mula sa likuran. Hinalikan siya sa pisngi. Ang mga manonood ay nag-iwan ng daan-daang komento tungkol sa kung gaano sila ka-perfect para sa isa't isa. Mga kasinungalingan, pabulong niyang sabi sa sarili habang pinapanood ang matamis na ngiti ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Lahat pala ay isang malaking kasinungalingan. Nagsimula siyang manood ng iba pang mga video isa-isa. Bawat isa ay isang piraso ng alaala na ngayon ay nagdudulot ng kirot. Ang kanyang masayang tawa, ang kanyang mga biro, ang kanyang pagmamahal na buong puso niyang ipinapakita. Lahat ay parang isang palabas na siya mismo ang naging bida nang hindi niya alam na ang direktor pala ay may ibang plano. Pagod na ang kanyang mga mata sa kaiiyak nang mapadpad siya sa isang video na kuha mga 6 na buwan na ang nakalipas. Baking my famous red velvet cake, ang pamagat, habang pinapanood niya ang sariling mga kamay na nagmamasa ng harina. Isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, isang kumikinang na bagay sa kanyang pulso, isang silver bracelet. Manipis lang ito, may maliit na palawit na hugis araw. Bigla siyang napaupo ng tuwid. Ang bracelet na yon, naalala niya ito ng mabuti. Regalo niya yon sa kanyang sarili noong kanyang huling kaarawan. 3 buwan lamang ang nakalipas. Binili niya yon sa isang maliit na tindahan sa Tagaytay nang mag-isa siyang mamasyal doon. Iyon ang unang pagkakataon na bumili siya ng alahas para sa sarili dahil palagi niyang inuuna ang mga pangangailangan ni Dante. Ngunit ang video na ipinakita sa kanya ni Dante, ang video ng panloloko niya, sigurado siyang suot niya rin ang bracelet na yon doon. Malinaw na malinaw sa isip niya ang kislap ng pilak sa kanyang pulso habang itinataas niya ang kamay para hawakan ang mukha ng lalaking kasama niya sa video. Sandali siyang natigilan. Ang mga humihikbing balikat ay unti-unting tumigil sa paggalaw. Teka, bulong niya sa sarili. Ang utak niya ay nagsimulang magproseso na parang isang makina na matagal nang hindi gumagana at ngayon ay biglang umandar. Ang sabi ni Dante, ang video ay kuha pa noong Mayo base sa investigasyon na ipinagawa raw niya. Ngunit ang kaarawan niya ay noong Hulyo. Binili niya ang bracelet pagkatapos ng petsa na sinasabi ni Dante. Imposible, sabi niya ng mas malakas. Ang boses ay nanginginig hindi na sa lungkot, kundi sa pagkalito. Paano ko susuotin ang isang bagay na hindi ko pa nabibili? Biglang nagbago ang lahat. Ang tila hindi matitinag na katotohanan na ipinukpok ni Dante sa kanya ay biglang nagkaroon ng bitak. Isang maliit na bitak, ngunit sapat na para makapasok ang isang sinag ng pagdududa. Hindi ito pagdududa. Ito ay katiyakan. May mali. May isang malaking mali sa kwento ni Dante. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Sa panginginig ng mga daliri, hinanap niya ang pangalan ni Dante. Kailangan niyang itanong. Kailangan niyang sabihin sa kanya
na nagkakamali siya. Subalit nang pindutin niya ang call button, isang malamig na boses mula sa operator ang sumagot. "The number you have dialed is currently not in service." Sinubukan niya ulit. Ganoon pa rin. Nagpunta siya sa kanilang messaging app. Ang huling mensahe niya, isang desperadong "Dante, please talk to me," ay mayroon na lamang isang checkmark. Blocked. Binarahan na siya ni Dante sa lahat ng paraan. Isinara na nito ang lahat ng pinto at bintana. Ayaw nitong makinig. Ayaw nitong malaman ang katotohanan. Doon, sa harap ng patay na screen ng cellphone, ang natitirang lungkot sa puso ni Diwa ay unti-unting napalitan ng isang damdaming matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Isang malamig at matalas na galit. Hindi ito isang simpleng pagkakamali. Ito ay sinadya, binalak, isang bitag na maingat na inihanda para sa kanya. At siya, sa kanyang bulag na pagtitiwala, ay walang kamalay-malay na naglakad patungo rito. "Hindi ako papayag," mariin niyang sabi sa kawalan. "Hindi ako papayag na tapakan mo ang pagkatao ko ng ganito. Hindi na ito tungkol sa nasirang pag-ibig. Ito ay tungkol sa kanyang pangalan, sa kanyang dignidad, na pilit dinudungisan. Kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kailangan niyang ilabas ang katotohanan. Ngunit paano? Paano niya lalabanan ang isang video na mukhang totoo?" Sa kanyang pag-iisip, sinimulan niyang halongkatin ang laman ng kanyang handbag, ang tanging pag-aari na nadala niya mula sa dati niyang buhay. Mga lumang resibo, isang lipstick, ang kanyang pitaka. Binuksan niya ang pitaka. Nagbabaka sakaling may makita siyang kahit ano na makakatulong. At doon, nakasiksik sa pagitan ng dalawang luma niyang ID, may isang maliit na piraso ng makapal na papel. Isang business card na halos nakalimutan na niya. Naalala niya, mga 2 taon na ang nakalipas bago umalis sa kumpanya ang paborito niyang accountant na si Ethia. Ibinigay nito ang card sa kanya. "Diwa, kung sakaling kailanganin mo ng tulong sa kahit anong bagay na may kinalaman sa computer, tawagan mo lang ang kapatid ko. Magaling yan." Kinuha niya ang card at binasa ang nakasulat. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa papel at nagbigay liwanag sa madilim niyang isipan sa gitna ng kanyang pagkasira at kawalan ng pag-asa. Isang munting sinag ang biglang lumitaw. Hawak ang card na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Bumulong si Diwa. "Sinag. Sana ikaw na nga ang sinag na kailangan ko." Kinabukasan, hawak ang business card na para bang ito ang kanyang huling pag-asa. Naghanda si Diwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 araw, tinuyo niya ang kanyang mga luha, nagsuklay ng buhok, at pumili ng isang disenteng damit. Hindi na siya ang diwa na nagtatago sa dilim at hinahayaang kainin ng lungkot. Ngayon, isa siyang babaeng may misyon. Ang address na nasa card ay nagdala sa kanya sa isang luma, ngunit malinis na gusali sa isang hindi gaanong mataong kalye sa Quezon City. Wala itong malaking karatula, tanging isang maliit na plaka sa tabi ng pinto ng Room 204, Vergara Digital Solutions. Huminto si Diwa sa harap ng pinto. Ang determinasyon na naramdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng kaba. Paano kung hindi siya paniwalaan? Paano kung isipin nitong isa lang siyang desperadang asawa na gumagawa ng kwento? Huminga siya ng malalim, inipon ang lahat ng natitirang lakas ng loob, at kumatok. Ilang sandali ang lumipas bago bumukas ang pinto. Isang lalaking marahil ay nasa early 30s ang bumungad sa kanya. Magulo ang buhok nito, may suot na makapal na salamin at bakas sa mukha ang puyat. Nakasuot ito ng simpleng itim na t-shirt at cargo pants. "Yes?" tanong ng lalaki. Ang boses ay medyo paos. "Hi, hinahanap ko si Mr. Sinag Vergara," kinakabahang sabi ni Diwa. Tiningnan siya ng lalaki mula ulo hanggang paa.
Ako si Sinag. Anong kailangan mo? Medyo natigilan si Diwa sa diretsahang tanong nito. Inilahad niya ang business card. Ako si Diwa Alcantara. Kaibigan ako ng ate mo, si Athea. Binigay niya sa akin to dati. Nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid, bahagyang lumambot ang ekspresyon ni Sinag. Binuksan niya ng mas malaki ang pinto. Tuloy ka. Ang opisina ni Sinag ay maliit at siksik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa 3 malalaking monitor ng computer na nakahanay sa isang mahabang mesa. Ang mga pader ay puno ng mga whiteboard na may mga nakasulat na code at diagram. Amoy kape at teknolohiya ang buong silid. Maupo ka, sabi ni Sinag. Tinuturo ang isang upuan sa harap ng kanyang mesa. Pasensya na sa gulo. Naupo si Diwa, mas lalong kinakabahan. Tila isang ibang mundo ang pinasok niya. Ano ang maitutulong ko sa'yo, Mrs. Alcantara? Tanong ni Sinag habang umuupo rin sa kanyang swivel chair. Dito na nagsimulang manginig muli ang mga labi ni Diwa. Ang tapang na inipon niya ay tila biglang naglaho. Mahirap. Sobrang hirap na ikwento sa isang estranghero ang pinaka-nakakahiyang sandali ng iyong buhay. Gusto ko sanang may ipatingin sa'yo. Simula ni Yaya, ang boses ay halos pabulong. Kinuha niya ang kanyang cellphone at inabot ito kay Sinag. Isang video? Kinuha ni Sinag ang cellphone. Habang nagsisimula siyang magsalita, sinubukan ni Diwa na gawing matatag ang kanyang boses. Ikinwento niya ang lahat. Ang dinner, ang divorce papers, ang banta ni Dante. Hindi niya napigilang tumulo ang ilang taksil na luha habang nagkukwento. Sa buong panahon na nagsasalita si Diwa, hindi siya tiningnan ni Sinag. Ang buong atensyon nito ay nakatuon sa video na paulit-ulit na pinapanood sa maliit na screen. Propesyonal ang kanyang anyo, walang bahid ng paghuhusga, ngunit mayroon ding distansya na para bang isa lamang itong kaso, isang puzzle na kailangang buuin. Nang matapos magkwento si Diwa, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang mahinang ugong ng mga computer ang maririnig. Pagkatapos ng ilang minuto na tila isang oras ang haba, isinuot ni Sinag ang kanyang headphones at muling pinanood ang video. Tumingin siya ng malapitan, inilipat ang video sa isa sa kanyang malalaking monitor at pinabagal ang takbo nito. Paulit-ulit niyang pinanood ang isang partikular na eksena. Ang pagtaas ng kamay ni Diwa at ang kislap ng bracelet sa kanyang pulso. Pagkatapos, tumingin siya kay Diwa sa unang pagkakataon nang may matinding interes. Yung bracelet, sabi niya, may kwento ba yan? Yan. Nagulat si Diwa na yon ang unang napansin nito. Oo, regalo ko sa sarili ko nung Hulyo. Pero ang sabi ni Dante, kuha raw ang video noong Mayo. Tumango si Sinag na para bang kinukumpirma ang isang bagay na nasa isip na niya. Muli siyang bumalik sa kanyang computer, mabilis na nag-type. Maya-maya, humarap siyang muli kay Diwa. Mrs. Alcantara, sabi niya sa isang seryosong tono. Ang paggawa ng peking video ngayon ay hindi na mahirap. Lalo na kung marami kang source material. Isipin mo na lang na parang paggupit ng mga salita mula sa iba't ibang dyaryo para makabuo ng isang ransom note. Ang mga salita ay totoo, pero ang binuong pangungusap ay isang kasinungalingan. Napatitig si Diwa, dahan-dahang nauunawaan ang sinasabi nito. Nakikita ko ang mga senyales, pagpapatuloy ni Sinag. May mga inconsistencies sa ilaw, may bahagyang pagbabago sa audio quality sa pagitan ng mga salita mo, at higit sa lahat, ang bracelet na sinabi mo. Iyon ang tinatawag naming anchor point of error, isang pagkakamali na nagpapatunay na may ginawang manipulasyon. Sa pagkarinig sa mga salitang iyon, isang malaking tinik ang tila nabunot mula sa dibdib ni Diwa. Sa wakas, may isang taong naniwala sa kanya. May isang taong nakakita sa hindi nakikita ng iba. Isang pakiramdam ng ginhawa ang dumaloy sa kanyang buong katawan. Ibig sabihin,
Mapapatunayan natin? Tanong niya. Ang boses ay puno ng nabuhay na pag-asa. Tumango si Sinag. Maaari, pero hindi ito magiging madali. Ang asawa mo, si Dante Montemayor, makapangyarihan siyang tao. Gagamitin niya ang lahat para idiin ka. Ang babala ni Sinag ay isang malamig na hampas ng katotohanan, ngunit hindi na ito nakapagpahina sa loob ni Diwa. Ngayong alam na niyang hindi siya nababaliw at may ebidensya ang kanyang pinanghahawakan, handa na siyang harapin ang anumang ibato sa kanya. Gagawin ko ang lahat, matatag niyang sabi. Tinitigan siya ni Sinag ng ilang sandali na para bang sinusukat ang kanyang determinasyon. Pagkatapos, tumango ito. Sige, tutulungan kita. Tumayo si Sinag at nagsimulang maglakad-lakad sa maliit na espasyo. Ang isip ay malalim na nagtatrabaho. May nakita akong pattern sa video. Ang mga kilos, ang mga salita, hindi ito galing sa iisang source lang. Base sa preliminary analysis ko, galing ito sa 3 magkakaibang live stream mo. Huminto siya at humarap kay Diwa. Ang mga mata ay seryoso sa likod ng kanyang salamin. Kailangan nating mahanap ang mga orihinal na file bago niya ito tuluyang burahin. Sa loob ng master's bedroom kung saan minsang na mahinga ang mga pangarap ni Diwa, ang maririnig ngayon ay ang malutong na tunog ng pagbubukas ng isang bote ng champagne. Ang malamig na alak ay dumanak sa 2 mamahaling kristal na kopita na hawak ni Dante Montemayor. Inabot niya ang isa kay Mahalina na nakaupo sa gilid ng kama. Suot ang isang itim na silk robe na dating pag-aari ni Diwa. To us, sabi ni Dante. Itinaas ang kanyang kopita. To our new beginning. To us, sagot ni Mahalina. Ang kanyang nangiti ay matamis ngunit ang mga mata ay may bahid ng pag-aalinlangan. Nginitian niya si Dante at uminom. Napakadali ng lahat, Dante. Parang masyadong madali. Tumawa si Dante, isang tawang walang kagalakan, puno ng pagmamataas. Dahil perpekto ang plano, Lina. Kilala ko si Diwa. Ang kahihiyan ang pinakamalaki niyang kahinaan. Hinding-hindi niya ipagsisigawan sa buong mundo na isa siyang asawang nanlalalaki, kahit pa kasinungalingan lang iyon. Paano kung lumaban siya? Tanong ni Mahalina. Ang boses ay may halong kaba. Paano kung kumuha siya ng abogado? Lumapit si Dante sa kanya. Hinawakan ang kanyang baba at marahang itinaas ito. Sinong maniniwala sa kanya? Ang salita ng isang babaeng walang trabaho laban sa salita ng isang respetadong negosyante? At may video tayo, tandaan mo. Isang video na kahit sinong expert ang tumingin ay sasabihing totoo. Sinira ko na siya, Lina. Sinira ko ang kanyang espiritu bago pa man siya makalaban. Ang kumpiyansa sa boses ni Dante ay sapat na para mapanatag si Mahalina. Ngumiti itong muli at niyakap siya. Ikaw na talaga ang bahala sa lahat, mahal. Iniwan ni Dante si Mahalina sa kwarto at bumaba siya sa sala. Naglakad siya. Hawak ang kanyang kopita. Pinagmamasdan ang bawat sulok ng bahay na para bang ngayon lang niya ito tunay na pag-aari. Ang mga mamahaling painting, ang mga antigo, ang malawak na espasyo. Lahat ng ito ay unti-unti nang nawawala sa kanya. Iyon ang katotohanang hindi alam ni Numan, kahit ni Mahalina. Ang Montemayor Empire ay guguho na. Ang mga maling desisyon sa negosyo, ang mga palpak na investment, ang mga utang na patong-patong. Nilalamon na siya ng mga ito. Ilang linggo na lang at sasabog ang lahat. Maliban na lang kung ang isip niya ay lumipad sa trust fund ni Diwa. Isang malaking halaga na ipinamana ng mga yumaong magulang nito. Isang halaga na hindi niya maaaring galawin hanggat kasal sila. Ngunit sa isang annulment na base sa psychological incapacity o infidelity, kung saan mapapatunayan na si Diwa ang may kasalanan, magkakaroon siya ng karapatan sa malaking parte nito. Iyon ang kanyang tanging kaligtasan. Hindi ito tungkol kay Mahalina, hindi kailanman. Ito ay tungkol sa pera,
Sa survival, si Diwa ay isang sakripisyo lamang na kailangan niyang gawin para iligtas ang kanyang sarili. Wala siyang naramdamang pagsisisi, tanging isang malamig na kalkulasyon. Tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ng kanyang abogado, si Attorney Robles. Yes, Attorney? Sagot niya, puno ng kumpiyansa. Mr. Montemayor, tumatawag lang ako para i-update ka. Maayos ang lahat. Ipinadala na namin ang kopya ng pinirmahang kasunduan sa huling address na alam naming tinutuluyan niya. Hanggang ngayon, wala pa tayong natatanggap na anumang tugon mula sa kanyang panig. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Dante, gaya ng inaasahan. Umiiyak lang yon sa isang sulok ngayon. She won't fight back. Mukha nga, sir. Sige, babalitaan ko na lang kayo ulit. Ibinaba ni Dante ang tawag. Pakiramdam niya ay siya ang hari ng mundo. Naglakad siya patungo sa kanyang minibar para kumuha pa ng alak. Sa kanyang pagdaan, natigilan siya sa isang maliit na mesa sa gilid. Nakatayo pa roon ang kanilang wedding picture. Siya at si Diwa, nakangiti sa kamera, mukhang pinakamasayang mag-asawa sa buong mundo. Kinuha niya ang silver picture frame. Tinitigan niya ang mukha ni Diwa sa larawan, ang mga matang puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Isang hangal. Isang napakadaling utuin na hangal. Walang emosyon niyang kinuha ang larawan mula sa frame at walang pakundangang itinapon ito sa basurahan na nasa tabi ng bar. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang frame na pilak. Maari pa itong maibenta. Muling tumunog ang kanyang telepono. Ang pangalan ni Attorney Robles ulit. Nagtaka siya, ngunit sinagot pa rin ito. Yes, Attorney? May problema ba? Sa kabilang linya, ang boses ng abogado ay hindi na kasing kalmado. Mayroon itong bahid ng pagkaalarma. Mr. Montemayor, sabi ng abogado, may hindi inaasahang pangyayari. May natanggap kaming sulat, isang opisyal na sulat mula sa Saligan and Associate Law Firm. Nawala ang nangiti sa mukha ni Dante. Anong sabi sa sulat? Nag-aalangang sumagot si Attorney Robles. Kinakatawan daw nila si Gyong Alcantara. Sandaling katahimikan. At Mr. Montemayor, itinatanggi niya ang lahat ng akusasyon. Halos hating gabi na nang tumunog ang telepono ni Diwa. Sa loob ng halos isang linggo, naging normal na sa kanya ang magtrabaho kasama si Sinag. Ibinigay niya ang access sa kanyang mga lumang cloud accounts, mga social media profiles, lahat ng maaring pagkunan ni Dante ng materyales para sa kanyang masamang obra. Diwa, sabi ng boses ni Sinag sa kabilang linya. Walang paligoy-ligoy, ngunit may bigat at intensidad sa kanyang tono. Pumunta ka dito sa opisina. Ngayon na. Hindi na nagtanong si Diwa. May naramdaman siyang kaba na may halong pananabik. Kinuha niya ang kanyang susi. Nagpaalam sa natutulog na si Lara at mabilis na nagbook ng sasakyan papunta sa opisina ni Sinag. Pagdating niya, ang pinto ay bahagyang nakaawang na. Pumasok siya sa isang silid na mas madilim kaysa dati. Ang tanging nagbibigay liwanag ay ang 3 monitor na nagniningning na parang mga bintana sa ibang mundo. Nakaupo si Sinag sa harap ng mga ito, ang muka ay sinisinagan ng puting ilaw, tila isang general na nagmamasid sa kanyang mapa ng digmaan. Halika, maupo ka, sabi niya nang hindi lumilingon. Umupo si Diwa sa upuan sa tabi niya. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa mga screen. Sa gitnang monitor, ang video na sumira sa kanyang buhay. Paulit-ulit. Sa kaliwang monitor, isa sa kanyang mga live stream sa pagluluto, kung saan masaya siyang tumatawa habang natatalsikan ng sauce. Sa kanang monitor, isa pang video kung saan inaabot niya ang isang garapon ng pampalasa sa itaas na cabinet. Anong? Hindi maituloy ni Diwa ang sasabihin. Iginilaw ni Sinag ang kanyang mouse. Nagtrabaho ako nang walang tigil nitong mga nakaraang araw. Nahirapan akong hanapin ang mga orihinal na video dahil binura na niya ang mga kopya sa public servers.
Pero may nakalimutan siya. Itinuro ni Sinag ang isang maliit na icon sa gilid ng screen. Ang private cloud backup mo. Isang account na matagal mo nang hindi nabubuksan. Nandoon ang lahat ng raw files, ang lahat ng orihinal na kopya. Huminga ng malalim si Sinag bago nagsimula ang kanyang pagpapaliwanag. Panoorin mong mabuti, Diwa. Pinindot niya ang play sa kaliwang monitor. Dito, sabi niya, itinuon ang cursor sa masayang pagtawa ni Diwa. Kinuha niya ang audio at ang ngiti mo dito. Pagkatapos, pinindot niya ang play sa kanang monitor. Ang pag-angat ng kamay mo para abutin ang garapon, dito naman niya kinuha. At sa huli, itinuro niya ang video sa gitna. Pinagsama niya ang dalawa. Ginamitan niya ng deepfake technology para palitan ang garapon ng ulo ng isang lalaki. Dinagdagan niya ng digital shadows para magmukhang natural. Isang napakagaling na trabaho pero hindi perpekto. Ipinakita ni Sinag ng naka-slow motion kung paanong ang anino sa kamay ni Diwa ay hindi eksaktong tumutugma sa ilaw ng kwarto. Ipinakita niya kung paanong ang audio ng kanyang tawa ay may bahagyang pagkakaiba sa kalidad kumpara sa mga salitang sinadya niyang sabihin. Bawat ebidensya na ipinapakita ni Sinag ay parang isang martilyo na pumupukpok sa pader na bumabalot sa puso ni Diwa. Ang pader ng pagdududa, ng sakit, ng kahihiyan. At sa bawat pukpok, ang pader ay nagkakaroon ng lamat hanggang sa ito'y tuluyang gumuho. Nang ipakita ni Sinag ang huling patunay, ang frame by frame na paghahambing ng bracelet sa kanyang pulso, hindi na napigilan ni Diwa ang mapahawak sa kanyang bibig. Pero walang luhang pumatak. Ang sakit ay hindi nawala. Nag-iba lang ng anyo. Ang matinding kirot na halos ikamatay niya ay naging isang nagbabagang galit. Isang galit na malamig, matatag, at mapanganib. Ang mga kamay niya na kanina'y nanginginig sa kaba ay ngayon ay nakakuyom na sa ilalim ng mesa. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng luha, ay ngayon ay nagliliyab sa isang bagong determinasyon. Ang walang hiya, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may bigat. Paano niya nagawa to sa akin? Tumingin siya kay Sinag, na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya, na para bang sinusuri ang kanyang reaksyon. Salamat, Sinag. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Huminto siya sandali at isang tanong ang biglang pumasok sa isip niya. Pero bakit? Bakit ganito kakatutok sa kaso ko? Alam kong may bayad ito, pero ramdam ko may iba pa. Tumingin si Sinag sa malayo, sa mga linya ng code na tumatakbo sa isa sa kanyang mga screen. Isang mabigat na katahimikan ang muling namayani. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang boses niya ay may bahid ng pait na matagal nang kinikimkim. Dahil hindi lang ikaw ang sinira niya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Diwa. Dahil si Dante Montemayor din ang sumira sa buhay ng ate ko. Parang isang bombang sumabog ang mga salitang yon sa loob ng maliit na opisina. Natigilan si Diwa, si Athea. Ang mabait at matalinong si Athea. Ang ate ko, si Athea. Pagpapatuloy ni Sinag, ang boses ay puno ng pigil na galit. Ay ang pinakamagaling na accountant sa kumpanya niya. Siya ang unang nakapansin sa mga questionableng transaksyon, sa mga pondong nawawala. Tinangka niyang kausapin si Dante, pero sa halip na pakinggan, tinakot siya. Pinilit siyang pumirma sa mga dokumentong magtatakip sa pagnanakaw nito. Nang tumanggi si ate, gumawa si Dante ng kwento. Inakusahan niya ang ate ko ng pandaraya. Tinanggal siya sa trabaho. Siniguradong na blacklist siya sa lahat ng kumpanya. Nawala ang lisensya niya. Nasira ang pangalan niya. Nasira ang buhay niya dahil sa pagiging tapat. Ngayon, naiintindihan na ni Diwa ang lahat. Ang dedikasyon, ang mga gabing walang tulog. Hindi lang ito trabaho para kay Sinag. Ito ay personal. Ang laban na to, sabi ni Sinag, ang mga mata ay nag-aapoy.
Hindi lang para sa'yo, Diwa. Tumayo si Diwa. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa dilim ng gabi sa labas. Ngunit sa kanyang isip, ang nakikita niya ay ang nagliliwanag na landas sa hinaharap. Hindi na siya nag-iisa. Humarap siya kay Sinag. Ang mukha ay puno ng isang determinasyong hindi matitinag. Kung ganon, sabi niya, sabay nating ibagsak ang demonyong iyon. Ang gusali ng Saligan and Associates Law Firm ay matayog at gawa sa salamin at bakal, isang testamento sa kapangyarihan at impluensya. Habang papasok sa umiikot na pinto, naramdaman ni Diwa ang isang pamilyar na kaba. Ito ang mundo ni Dante, isang mundo ng pera, kapangyarihan, at mga taong sanay na manalo. Ngunit ngayon, hindi na siya ang dating Diwa na matatakot dito. Sa tabi niya, tahimik na naglalakad si Sinag, bitbit ang isang itim na laptop bag na naglalaman ng kanilang pinakamalakas na sandata. Ang sumalubong sa kanila ay isang babaeng nasa mid-40s. Matikas ang tindig, matalas ang mga mata, at nakasuot ng isang navy blue power suit. Siyempre si Attorney Lorna Saligan ang senior partner ng law firm, kilala sa pagiging isa sa pinakamahusay na litigation lawyers sa bansa. Mrs. Alcantara, Mr. Vergara, maupo kayo. Sabi ni Attorney Saligan, ang boses ay kalmado ngunit may bigat ng awtoridad. Sa loob ng conference room, inilatag ni Diwa ang lahat. Ikinuwento niya muli ang kanyang istorya. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang panginginig sa boses. Wala nang pag-aalinlangan. Ang kanyang pagsasalaysay ay malinaw, direkta, at puno ng matibay na paninindigan. Pagkatapos, si Sinag naman ang nagsalita. Binuksan niya ang kanyang laptop at isinalang ito sa malaking screen sa dingding. Sa paraang simple at madaling maintindihan, ipinakita niya ang bawat piraso ng ebidensya, ang paghahambing ng mga video, ang audio analysis, ang anchor point of error na bracelet. Habang nagsasalita si Sinag, si Attorney Saligan ay tahimik lamang na nakikinig. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa screen. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop sa ibabaw ng mesa. Hindi siya nagpakita ng anumang emosyon, ngunit ramdam ni Diwa ang matinding atensyon na ibinibigay nito sa bawat detalye. Nang matapos ang presentasyon, nanatili ang katahimikan sa loob ng ilang sandali. Kahanga-hanga, Mr. Vergara, sabi ni Attorney Saligan. Sa wakas ay tumingin kay Sinag. Pagkatapos, bumaling siya kay Diwa. At kahanga-hanga ang iyong katatagan, Mrs. Alcantara. Sumandal siya sa kanyang upuan. Ang kaso ng diborsyo na isinampa niya laban sa iyo ay malinaw na fraudulent. Ang ebidensya ninyo ay napakatibay, ngunit hindi tayo dapat tumigil diyan. Tumingin si Attorney Saligan sa kanila ng may determinasyon. Hindi lang natin siya sasagutin. Kakasuhan natin siya pabalik, libel, defamation of character, psychological abuse under the Vauci Law. At kung mapapatunayan natin na ginawa niya ito para makuha ang iyong trust fund, maaari pa tayong magsampa ng kasong attempted estafa. Habang naririnig ni Diwa ang mga legal na terminong yun, pakiramdam niya ay nabibigyan ng pangalan ang bawat sakit at kahihiyan na ipinaramdam sa kanya ni Dante. Hindi na lamang ito isang personal na away, isa na itong laban para sa katarungan. Sa mga sumunod na araw, ang Saligan and Associates ay mabilis na kumilos. Isang opisyal na tugon ang ipinadala sa kampo ni Dante, na formal na tumatanggi sa lahat ng akusasyon at nagbabantang magsasampa ng countersuit. Ang epekto ay agaran. Isang hapon, habang pauwi si Diwa sa apartment ni Lara, nakatanggap siya ng isang tawag mula sa isang unknown number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Akala mo ba matatalo mo ako, Diwa? Ang boses ni Dante, malamig, mapanganib, puno ng pagbabanta. Nanigas si Diwa sa kanyang kinatatayuan. Napakalaki ng tiwala mo sa bago mong abogado, ah.
pagpapatuloy nito na may halong pangungutya. Pero tandaan mo 'to, sa mundong ito, ang pera pa rin ang nagpapatakbo ng lahat at mas marami akong pera kaysa sa'yo. Tapos na akong matakot sa'yo, Dante. Matatag na sagot ni Diwa, kahit pa kumakabog ng malakas ang kanyang dibdib. Isang mapait na tawa ang narinig niya sa kabilang linya. Tingnan natin. Tingnan natin kung gaano katagal yang tapang mo. Pagkatapos noon, nagsimula na ang panggigipit. Isang courier ang dumating sa apartment ni Lara. Nag-abot ng isang makapal na envelope para kay Diwa. Sa loob, isang cease and desist letter mula sa mga abogado ni Dante na inaakusahan siya ng harassment at pagkakalat ng malisyosong impormasyon. Isang malinaw na paraan ng pananakot. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumibay ang loob ni Diwa. Dinala niya ang sulat kay Atty. Saligan. "Good," sabi ng abogado matapos basahin ito. "This is a sign of desperation." Natatakot na siya. Kasama si Atty. Saligan. Bumuo sila ng isang matatag na sagot na nagsasabing ang katotohanan ay hindi harassment at handa silang harapin siya sa korte. Isang gabi, habang papalabas si Diwa mula sa isang grocery store, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Lumingon siya at nakita ang isang lalaking mabilis na umiwas ng tingin. Pabilis siya ng lakad at pagdating sa isang maliwanag na lugar, lumingon siyang muli. Wala na ang lalaki. Pagdating niya sa bahay, nanginginig niyang ikinuwento ito kay Sinag sa telepono. "Mag-iingat ka, Diwa," babala ni Sinag. Hindi natin alam ang kaya niyang gawin. Kinabukasan, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono. Mula sa isang hindi rehistradong numero, isang litrato. Ang litrato ay kuha mula sa malayo, ngunit malinaw na siya yon. Papasok sa gusali ng Saligan and Associates. Kasunod ng litrato ay isang maikling text message. "Mag-ingat ka sa mga ginagawa mo." Para kay Sinag Vergara, ang mundo ay binubuo ng datos. Mga linya ng code, mga encrypted file, mga digital footprint. Ito ang wika na kanyang nauunawaan. Ang wika na hindi nagsisinungaling. Habang si Diwa at Atty. Saligan ay abala sa legal na laban, si Sinag naman ay nagsasagawa ng sarili niyang digmaan sa digital na mundo. Ang pagmamanipula sa video ni Diwa ay hindi lamang isang simpleng krimen para sa kanya. Ito ay isang personal na hamon. Isang paglapastangan sa propesyon na kanyang minamahal, at ang gumawa nito ay ang taong sumira sa buhay ng kanyang kapatid. Sa kanyang madilim na opisina, napapalibutan ng mga monitor na kumikinang. Ang mga daliri ni Sinag ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Hindi siya tumitigil sa paghahanap ng mga butas sa digital na pader na itinayo ni Dante Montemayor sa paligid ng kanyang buhay. Ang pagbura ni Dante sa mga orihinal na livestream ay isang magandang hakbang, ngunit para sa isang taong tulad ni Sinag, ito ay isang pagkakamali lamang ng isang amateur. Alam niyang sa digital na mundo, walang tunay na nabubura. Lahat ay nagiiwan ng bakas. Gamit ang isang legal na subpoena for digital records na nakuha ni Atty. Saligan, nagkaroon si Sinag ng pahintulot na suriin ang mga server logs ng mga social media platform ni Diwa. At doon, sa libu-libong linya ng teknikal na impormasyon, nakita niya ang kanyang hinahanap, isang IP address. Isang particular na IP address na nag-download ng 3 specific na video files ni Diwa ilang linggo bago ang insidente. Nang itrace niya ang IP address, ito ay bumalik sa isang pribadong server na nakarehistro sa ilalim ng OG, Montemayor Holdings Inc. Gotcha! Bulong ni Sinag sa sarili. Isang maliit na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang patunay na direktang nag-uugnay kay Dante sa pag-download ng mga source video. Ngunit hindi pa siya tapos. Alam niyang ang video ay simula pa lamang. Ang kwento ng kanyang ate tungkol sa mga financial anomalies ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Kung kaya ni Dante na gumawa ng ganito,
para sa isang divorce, ano pa kaya ang kaya niyang gawin para sa pera? Ginamit niya ang isang butas sa seguridad sa lumang email system ng kumpanya na natuklasan niya noon pa. Isang bagay na hindi kailanman naayos ng IT department ni Dante. Hindi ito isang illegal na pag-hack. Ito ay pag-access sa impormasyon na naging posible dahil sa kapabayaan mismo ni Dante. Mula doon, nagawa niyang makakuha ng access sa isang shared network drive. Doon, sa gitna ng mga ordinaryong file, nakita niya ang mga draft. Maraming version ng peking video, bawat isa ay may maliliit na pagbabago. Ito ang ebidensyang hindi maikakaila na ang video ay hindi natanggap lamang ni Dante, kundi ito ay maingat na nilikha. Ngunit may isa pang bagay na mas nakakuha ng kanyang atensyon, isang folder. Tago ito sa isang subdirectory na halos hindi mo mapapansin. Wala itong pangalan, tanging isang random na string ng mga numero at letra. At ito ay naka-encrypt. Sinubukan niyang buksan ito gamit ang kanyang mga standard decryption tools, ngunit ang pader ng seguridad ay masyadong matibay. Ito ay protektado ng isang bagay na mas malakas kaysa sa isang simpleng password. Ito ay isang bagay na personal. Habang pinag-aaralan niya ang encryption signature, isang alerto ang biglang lumabas sa kanyang screen. Intrusion detected. System lockdown initiating. Nag-init ang mga tenga ni Sinag. Ang bagong IT security team ni Dante ay mas magaling kaysa sa dati. Natunugan nila ang kanyang presensya. Mabilis niyang sinara ang kanyang koneksyon, binura ang kanyang digital na bakas, at isinara ang lahat ng kanyang mga programa. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang puso ay malakas na kumakabog. Muntik na. Kung nahuli siya, ang lahat ng ebidensyang nakuha niya ay maaring madismiss bilang fruit of the poisonous tree, ebidensyang nakuha sa ilegal na paraan. Alam niyang wala na siyang pangalawang pagkakataon na pasukin ang sistema. Ano man ang nasa loob ng folder na yon, poprotektahan na ito ni Dante ng husto. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Diwa. Diwa, may nahanap ako, sabi niya. Direkta sa punto. Nakuha ko na ang patunay na sila ang gumawa ng video. Pero mayroon pa. May isang folder na hindi ko mabuksan, naka-encrypt. Naniniwala akong ito ang ebidensya ng mga financial crimes na sinasabi ng ate ko. Kaya mo bang buksan? Tanong ni Diwa. Ang boses ay puno ng pag-asa. Umiling si Sinag kahit hindi siya nakikita ni Diwa. Hindi sa ganito. Ang encryption ay masyadong personal. Hindi ito isang simpleng algorithm. Kailangan nito ng isang specific na key o isang passphrase na tanging ang lumikha lang ang nakakaalam. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Diwa sa kabilang linya. Hindi ko ito mabubuksan. Pag-uulit ni Sinag, ang boses ay may halong frustrasyon. Kailangan natin ng isang bagay na galing mismo kay Dante. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat at malamig. Para kay Diwa, ang bawat paghinga ay tila isang pakikibaka. Ito ang unang pagkakataon na muli niyang makikita si Dante pagkatapos ng gabing iyon, ang gabing winasak nito ang kanilang mundo. Nakaupo siya sa pagitan ni Attorney Saligan at Sinag na nagboluntaryong sumama bilang technical consultant. Ang kanyang mga kamay ay maginaw at bahagyang nanginginig sa ilalim ng mesa, ngunit ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang tingin ay nakatuon sa harap. Hindi niya hahayaang makita ni Dante ang kanyang takot at pagkatapos, pumasok siya. Si Dante Montemayor, sa kanyang mamahaling Italian suit, ay naglakad sa loob ng korte na para bang pag-aari niya ito. May kumpiyansa sa bawat hakbang. May ngiti sa kanyang mga labi habang kinakamayan ang kanyang abogado, si Attorney Robles. Sa likod niya, nakasunod si Mahalina, nakasuot ng isang simpleng bestida, sinusubukang magmukhang isang inosenteng biktima. Nang sa wakas, ay magtama ang kanilang mga mata sa kabilang dulo ng silid,
Isang kuryente ng galit at sakit ang dumaloy sa pagitan nila. Ang ngiti ni Dante ay bahagyang nawala. Napalitan ng isang malamig na titig, isang babala. Ngunit hindi umiwas si Diwa. Tinitigan niya ito pabalik. Ipinapakita sa kanyang mga mata ang isang lakas na hindi nito inaasahan. Nagsimula ang pagdinig. Unang tumayo si Attorney Robles. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng drama. Umaalingaw-ngaw sa buong silid. Your Honor, simula niya. Ang kliyente ko, si Mr. Dante Montemayor, ay isang taong may dangal at integridad. Isang mapagmahal na asawa na ang tanging hangad ay isang tapat na pagsasama. Ngunit ang kanyang tiwala ay sinira. Ang kanyang puso ay dinurog ng isang babaeng hindi na kontento sa pagmamahal na ibinigay sa kanya. Habang nagsasalita si Attorney Robles, naramdaman ni Diwa ang mga mata ng mga tao sa korte na nakatingin sa kanya, mga matang mapanghusga. Gusto niyang magtago, gusto niyang magpalamon sa lupa. Ngunit naramdaman niya ang marahang pagtapik ni Attorney Saligan sa kanyang braso, isang paalala na manatiling matatag. At meron kaming ebidensya, Your Honor. Pagpapatuloy ni Attorney Robles. Isang malinaw at hindi maikakailang ebidensya ng kanyang pagtataksil. Ipinakita sa malaking screen ng korte ang video. Sa pangalawang pagkakataon, pinanood ni Diwa ang kanyang sarili na nakikipaghalikan sa isang estranghero. Ang bawat ungol, bawat tawa ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Narinig niya ang mga bulungan sa paligid, ang mga mahinang paghatol. Nang matapos ang video, isang mapang-asar ng ngiti ang sumilay sa labi ni Dante. Tapos na ang laban, tila sinasabi ng kanyang mga mata. Ngunit pagkatapos, tumayo si Attorney Saligan. Kalmado, tahimik. Ang kanyang presensya ay kabaligtaran ng maingay na drama ni Attorney Robles. Your Honor, sabi niya sa isang malinaw at matatag na boses, ang aming panig ay mariing itinututol ang pagpasok ng video na ito bilang ebidensya. Dahil ang video na ito na ipinipinta ang aking kliyente bilang isang makasalanan ay isang ganap na kasinungalingan, isang bulungan ng pagkagulat ang kumalat sa korte. Maging si Dante ay bahagyang naalarma. Mayroon kaming patunay, pagpapatuloy ni Attorney Saligan, na ang video na ito ay isang produkto ng digital manipulation, isang high-tech na paninira na binuo para wasakin ang reputasyon ni Mrs. Alcantara. Ipinatawag niya si Sinag bilang expert witness. Sa bawat tanong ni Attorney Saligan, malinaw na ipinaliwanag ni Sinag ang mga technical na detalye, ang inconsistencies sa ilaw, ang audio splicing, at higit sa lahat, ang kwento ng bracelet. Ipinakita niya ang mga resibo at ang metadata ng mga orihinal na video na nagpapatunay na imposible para kay Diwa na suotin ang bracelet sa petsa ng sinasabing pagkakasala. Habang nagsasalita si Sinag, ang kumpiyansa sa mukha ni Dante ay unti-unting napapalitan ng pagkainis. Ang kanyang abogado ay paulit-ulit na nag-object, ngunit lahat ay na-overrule ng hukom na ngayon ay malalim na ang interes sa mga revelasyon. Nang matapos ang testimonya ni Sinag, ang hukom ay nagsalita. Ang korte ay sineseryoso ang mga alegasyong ito. Dahil dito, ipinag-uutos ko ang isang malalim na investigasyon sa pinagmulan at integridad ng video na ito. Pansamantalang ipinagpapaliban ang pagdinig. Isang maliit na tagumpay, ngunit isang tagumpay pa rin. Habang nag-aayos sila ng gamit, naramdaman ni Diwa ang isang malaking ginhawa. Sa unang pagkakataon, narinig ng mundo ang kanyang panig. Sa kanilang paglabas sa pasilyo, nagkasalubong ang dalawang kampo. Nagtama muli ang mga mata ni Diwa at Dante. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit sa mga mata ni Dante ay may kasama ng takot. Humakbang si Dante palapit sa kanya.
na para bang may ibubulong. Ang kanyang mga abogado ay sinubukang pigilan siya, ngunit hindi siya nagpaawat. Nang sapat na ang lapit niya para marinig lamang ni Diwa, bumulong siya sa isang boses na puno ng lason. "Matalino ka, Diwa, pero hindi sapat," sabi niya. "May mga paraan ako para patahimikin ang mga taong kumakalaban sa akin. Mag-ingat ka." Ang banta ay hindi na nakatago. Ito ay direkta at nakakakilabot. Ngunit bago pa man makasagot si Diwa, hinila na si Dante ng kanyang mga abogado palayo. Naiwan si Diwa na nanginginig, hindi na sa takot, kundi sa pagkaunawa kung gaano kadesperado at kapanganib ang lalaking kanyang kinalalaban. Pagdating niya sa bahay, puno pa rin ng tensyon ang kanyang katawan. Ngunit isang tawag ang nagpabagsak sa lahat ng pag-asang kanyang naramdaman. Sa kabilang linya ay ang kanilang kasambahay noon, si Manang Elsa, ang nag-iisang tao na nakarinig sa pag-uusap ni Dante at Mahalina tungkol sa kanilang plano. Siya sana ang kanilang sorpresa at pinakamalakas na testigo. "Diwa anak," sabi ng nanginginig na boses ni Manang Elsa. "Patawarin mo ako. Hindi ko na kayang tumestigo. Pinuntahan nila ang pamilya ko sa probinsya. Tinakot nila sila. Patawarin mo ako anak. Ayokong may mangyaring masama sa kanila." Pagkatapos noon, ibinaba na ni Manang Elsa ang telepono. Nabitawan ni Diwa ang kanyang cellphone. Ang sahig na kanyang tinatapakan ay tila gumuho. Ang kanilang pinakamahalagang testigo ay nawala na. Ang balita tungkol sa pag-atras ni Manang Elsa ay parang isang malakas na suntok sa sikmura. Pagkatapos ng munting tagumpay sa korte, ang pagkawala ng kanilang pinakamahalagang testigo ay nagpabagsak sa lahat ng pag-asa ni Diwa. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa simula. Sa gabing itinapon siya ni Dante sa labas ng kanilang bahay, nag-iisa, walang kapangyarihan at talunan. Ang mga sumunod na araw ay naging malabo. Ang apoy ng galit na nagpalakas sa kanya ay tila unti-unting namamatay. Napapalitan ng isang pamilyar na malamig na lungkot. Pinalala pa ito ng opensiba ni Dante sa labas ng korte. Dahil hindi niya makontrol ang nangyayari sa loob, sinigurado niyang makokontrol niya ang opinyon ng publiko sa labas. Lumabas sa mga online gossip sites ang mga anonymous na kwento tungkol sa isang kilalang negosyante na biktima ng kanyang asawang maluho at hindi tapat, walang pangalan. Ngunit ang mga detalye ay malinaw na tumutukoy sa kanila. Binabasa ni Diwa ang mga komento. Kawawang businessman. Nagtatrabaho ng husto, tapos lolokohin lang pala. Kitang-kita naman sa mga live stream niya, mahilig magpasikat. For sure, gold digger yan. Mga babae talaga ngayon, hindi na marunong makontento. Bawat salita ay parang lason na, unti-unting pumapatay sa kanyang espiritu. Kahit ang mga taong dati humahanga sa kanya ay siya na ngayong hinuhusgahan. Siya ang kontrabida sa kwento. Si Dante, sa kabila ng lahat ang biktima. Tumawag si Atty. Saligan. "Diwa, huwag mong pansinin ang mga yan. Part of his strategy is to break you down psychologically. Don't let him win." Sinubukan ni Diwa na maging matatag, ngunit ang bawat araw ay mas nagiging mabigat. Isang gabi tinawagan niya si Sinag. "May balita na ba sa folder?" Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Sinag sa kabilang linya. "Sinusubukan ko ang lahat, Diwa, pero napakatibay ng encryption. It's like a vault without a keyhole. Pasensya na." Iyon na ang huling piraso ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Nawala na ang testigo. Ang publiko ay laban sa kanya, at ang ebidensya na maaring magpabagsak kay Dante ay nakakulong sa isang digital na kabaong na walang susi. Pagkatapos ng tawag, naupo si Diwa sa dilim ng kanyang kwarto sa apartment ni Lara. Dito na ba nagtatapos ang lahat? Pagod na siya. Pagod na siyang lumaban. Pagod na siyang masaktan. Marahil ay tama si Dante. Sa mundo nila, ang pera at kapangyarihan ang laging nananalo.
Sino ba naman siya para kalabanin yon? Sa kanyang pag-iyak, ang mga mata niya ay napadpad sa isang kahon sa sulok ng kwarto. Iyon ang tanging kahon ng mga personal na gamit na ipinadala ni Dante mula sa dati nilang bahay. Isang kilos na tila nagsasabing, "Heto ang basura mo, kunin mo na." Hindi pa niya ito binubuksan mula nang dumating. Dahil sa wala ng ibang magawa, dahan-dahan siyang lumapit dito. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, naroon ang mga piraso ng kanyang dating buhay, mga lumang libro, ilang damit, mga picture frame na wala ng laman. Habang hinahalungkat niya ang mga ito, naramdaman niyang muling bumabalik ang sakit. Ang bawat bagay ay may kaakibat na alaala. Mga alaala na ngayon ay puro kasinungalingan na lamang. Kinuha niya ang isang makapal na photo album. Sa pabalat, nakaukit ang mga salitang "Our first 5 years." Mga larawan ng kanilang kasal, ng kanilang mga biyahe, ng kanilang mga ngiti. Gusto na niyang itapon ito, sunugin, ngunit may pumigil sa kanya. Binuklat niya ang mga pahina, isa-isa. Tinignan niya ang mga mukha nila. Mas bata, mas payat, puno ng mga pangarap. Sa ilalim ng bawat larawan, may sulat kamay ni Dante. Naglalarawan ng kanilang masasayang sandali. Sakit. Sobrang sakit. Bakit niya pa ito tinitingnan? Malapit na niya sanang isara ang album nang may mapansin siyang kakaiba sa huling pahina. May nakaumbok sa ilalim ng larawan nila na kuha sa kanilang lumang apartment. Maingat niyang inangat ang gilid ng litrato. Nakatago sa ilalim nito ay isang maliit at kakaibang susi. Hindi ito susi sa pinto o sa sasakyan. Mukha itong susi para sa isang maliit na kahon. Sa tabi ng susi, may isang maliit na piraso ng papel na nakatupi. Binuksan niya ito. Nakasulat dito ang isang address. Ang address ng isang bangko sa Makati. At sa ilalim isang numero. Safety Deposit Box in 7 Kong. Napatitig si Diwa sa susi at sa papel. Hindi niya ito matandaan. Hindi niya alam na mayroon silang safety deposit box. Ano ang laman nito? Bakit ito itinago ni Dante sa ilalim ng isang lumang litrato? Sa gitna ng kanyang gabi, ng kawalan ng pag-asa, isang maliit na kislap ng misteryo ang biglang lumitaw. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit ito'y isang bagay na bago. Isang bagay na hindi pa niya alam. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Hoy, kinabukasan, ang bigat ng kawalan ng pag-asa na bumabalot kay Diwa ay napalitan ng isang kakaibang enerhiya. Isang pinaghalong kaba, pag-asa at takot. Hawak ang maliit na susi at ang piraso ng papel. Nagtungo siya sa address ng bangko sa Makati. Ang loob ng bangko ay malamig at tahimik. Ang bawat tunog, ang pag-click ng kanyang takong sa makintab na sahig, ang mahinang pag-ubo ng isang teller ay tila mas malakas kaysa karaniwan. "Good morning, ma'am. How may I help you?" Tanong ng isang babaeng bank employee na may nakangiting mukha. "Gusto ko sanang i-access ang isang safety deposit box," sabi ni Diwa. Sinusubukang panatilihing kalmado ang kanyang boses. Ipinakita niya ang susi at ang papel na may numero. Ang pangalan sa account ay nakarehistro sa Mr. Dante and/or Mrs. Diwa Montemayor. Ang ibig sabihin, may karapatan siyang buksan ito ng mag-isa. Habang pinoproseso ng empleyado ang kanyang ID, hindi mapigilan ni Diwa na isipin kung ano ang naghihintay sa kanya sa loob. Pera ba? Mga dokumento? Mga alahas na itinago ni Dante? Dinala siya ng empleyado sa isang silid na puno ng mga metal na pinto. Ang vault. Ang hangin sa loob ay mas malamig pa. Kinuha ng empleyado ang kanyang master key, isinabay sa susi ni Diwa at binuksan ang maliit na pinto ng box sa semiphone. Isang mahabang metal na kahon ang inilabas at ipinatong sa isang mesa sa isang pribadong viewing room. "Iwan ko na po muna kayo, ma'am," magalang na sabi ng empleyado bago isara ang pinto. Naiwan si Diwa na mag-isa, nakatitig sa kahon. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Dahan-dahan, itinaas niya ang takip.
Ang kanyang inaasahan ay agad na naglaho. Walang pera, walang alahas, walang mga titulo ng lupa. Ang tanging laman ng kahon ay isang luma at manipis na kwaderno. Isang simpleng notebook na may itim na pabalat, ang klase na mabibili sa anumang bookstore. Sa isang iglap, isang alon ng pagkadismaya ang bumuhos sa kanya. Ito lang, nagpunta siya dito para sa isang lumang notebook. Halos isara na niya ang kahon sa sobrang inis. Ngunit may pumigil sa kanya. Bakit ito itatago ni Dante sa isang safety deposit box kung hindi ito mahalaga? Kinuha niya ang kwaderno. Amoy luma ito, amoy ng mga papel na matagal nang nakatago. Nang buksan niya ito, ang sulat kamay ni Dante mula sa kanilang mga unang taon ang sumalubong sa kanya. Ito ay isang journal. Ang journal ni Dante mula noong sila'y magkasintahan pa lamang. Ang bawat pahina ay puno ng mga kwento tungkol sa kanilang mga day, mga pangarap nila para sa hinaharap, mga tula na isinulat nito para sa kanya. Habang binabasa niya ang mga salitang puno ng pagmamahal at pangako, ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. Ang sakit ay bumalik, ngunit may kasama itong galit. Sinungaling, bulong niya. Lahat ng ito, kasinungalingan. Bakit niya ito binabasa? Para saktan ang sarili? Itinuloy niya ang pagbuklat na para bang gusto niyang hanapin ang eksaktong sandali kung kailan nagsimulang maging kasinungalingan ang lahat. At pagdating niya sa huling pahina, natigilan siya. Ang huling pahina ay iba. Hindi ito isang entry sa journal. Ito ay isang listahan. Nakasulat sa itaas ang titulong, My Legacy Goals. Sa ilalim nito ay mga bullet points. Close the deal with the Japanese investors. Acquire the Laguna property. Expand Montemayor Holdings to Visayas. Mga ordinaryong plano sa negosyo. Ngunit ang huling item sa listahan ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Password for the legacy. The name of my first pet. Paulit-ulit niyang binasa ang mga salitang iyon. Password for the legacy. Ang legacy o Montemayor legacy. Iyon ang pangalan ng encrypted folder na sinabi sa kanya ni Sinag. Biglang nagliwanag ang lahat sa kanyang isipan. Ito ang susi. Hindi isang pisikal na susi, kundi isang piraso ng impormasyon na tanging siya na nakakakilala sa nakaraan ni Dante ang maaring makaalam. Ang unang alagang hayop ni Dante. Naalala niya ang kwento nito. Isang aso na namatay noong bata pa siya. Isang pangalan na minsan lang nitong nabanggit sa kanya sa isang gabing naglalambingan sila. Isang pangalan na imposibleng malaman ng iba. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang kanyang telepono, ang kanyang puso ay kumakarera na parang isang kabayong walang preno. Hinanap niya ang numero ni Sinag. Sinag! Halos pasigaw niyang sabi nang sumagot ito. Nasa bangko ako. May nahanap ako. Isang lumang journal ni Dante. Journal? Naguguluhang tanong ni Sinag. Oo, pero hindi yon ang mahalaga. Ang password. May nakasulat dito. Ang password para sa legacy. Ang pangalan daw ng una niyang alagang hayop. Isang sandaling katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay narinig niya ang mabilis na pag-type ni Sinag. Diwa, sabi ni Sinag, ang boses ay puno ng pagkasabik. Alam mo ba ang pangalan? Huminga ng malalim si Diwa. Inaalala ang gabing iyon, ang kwento ni Dante. Oo, naalala ko. Ibinigay niya ang pangalan. Isang simple, halos nakakatawang pangalan para sa isang aso. Teka, sabi ni Sinag. Narinig ni Diwa ang sunod-sunod na pag-click ng keyboard. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang walang hanggan. At pagkatapos, Diwa, sabi ni Sinag. Ang boses ay nanginginig sa hindi makapaniwalang tono. Bumukas. Bukas na ang folder. Isang malakas na hininga ang pinakawalan ni Diwa. Isang hiningang hindi niya namalayang pinipigil niya. Anong laman? Tanong niya. Lahat,
Sagot ni Sinag. Nandito ang lahat. Ang mga spreadsheet ng mga pekeng kumpanya, ang mga bank transfer records sa mga offshore accounts, ang mga email niya sa kanyang accountant na nag-uutos na itago ang mga transaksyon. Nandito ang buong blueprint ng kanyang pagnanakaw, Diwa. Ang lahat ng ebidensya. Napasandal si Diwa sa upuan. Ang mga tuhod ay nanghihina sa sobrang ginhawa at tensyon. Hawak na nila ngayon ang sandata. Ang bombang magpapasabog sa mundo ni Dante Montemayor. Ang huling pagdinig ay bukas na. Sabi niya, ang boses ay puno ng isang bagong kapangyarihan. Alam ko, sagot ni Sinag. At sa pagkakataong ito, tayo na ang handa. Ang araw ng huling pagdinig ay sumikat na may bigat at pangako. Pagpasok ni Diwa sa korte, kasama sina Atty. Saligan at Sinag, ang hangin ay mas mabigat kaysa dati. Ito na ang araw ng katapusan. Para sa kanya o para kay Dante. Si Dante ay naroon na, nakaupo ng may kumpiyansa sa tabi ng kanyang abogado. Ngumiti pa ito nang mapatingin sa kanya, isang ngiting mapang-asar, na para bang sinasabing, kahit anong gawin mo, talo ka pa rin. Hindi niya alam na ang mundong kanyang ginagalawan ay malapit ng gumuho. Nagsimula ang pagdinig sa pagpapatuloy ng kaso ng diborsyo. Muling ipinilit ni Atty. Robles ang pagiging lehitimo ng video. Tinawag ang testimonya ni Sinag na isang desperadong teorya ng isang IT guy na walang kredibilidad. Ngunit nang tumayo si Atty. Saligan, nagbago ang ihip ng hangin. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi na namin pag-uusapan pa ang peking video dahil ngayon ipapakita namin sa korteng ito ang tunay na dahilan sa likod ng lahat ng kasinungalingang ito. Isang alon ng pagkalito ang dumaan sa mukha ni na Dante at Atty. Robles. May I call on Mr. Sinag Vergara back to the witness stand? Muling umupo si Sinag. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang daladala ay hindi lamang ang pagsusuri sa video. Mr. Vergara, simula ni Atty. Saligan, maliban sa pagiging isang digital forensics expert, meron ka pa bang ibang natuklasan na may kaugnayan sa kasong ito? Yes, ma'am, sagot ni Sinag. Natuklasan ko ang isang mas malaking pandaraya. Isang pandaraya sa pananalapi na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso. Objection, Your Honor! Sigaw ni Atty. Robles. Irrelevant! Ang kasong ito ay tungkol sa diborsyo, hindi sa negosyo. Your Honor, mahinahong tugon ni Atty. Saligan. Ipapakita namin na ang pandarayang ito ang mismong motibo para sa pilit na pagpapapirma ng divorce papers at paninira sa aking kliyente. Ito ay direktang may kaugnayan sa kaso. Objection overruled, sabi ng hukom. Ang mga mata ay matamang nakatutok kay Sinag. Continue, Mr. Vergara. At nagsimula ang paglalantad. Sa malaking screen kung saan dating ipinalabas ang peking video, ang ipinakita naman ngayon ni Sinag ay mga spreadsheet, mga bank statement, at mga email. Isa-isa, ipinaliwanag niya ang komplikadong network ng mga peking kumpanya na nilikha ni Dante para maglipat ng pera mula sa Montemayor Holdings patungo sa kanyang mga personal na offshore accounts. Ipinakita niya ang mga email kung saan inuutusan ni Dante ang kanyang accountant na ayusin ang mga libro. Habang ipinapaliwanag ni Sinag ang bawat dokumento, ang kulay sa mukha ni Dante ay unti-unting nawawala. Ang kanyang kumpiyansa ay napalitan ng hindi makapaniwalang pagkataranta. Paulit-ulit siyang bumubulong sa kanyang abogado na ngayon ay hindi na rin malaman ang gagawin. Ang huling ipinakita ni Sinag ay isang kopya ng trust fund agreement ni Diwa. Your Honor, sabi ni Sinag, ang trust fund na ito ay nagkakahalaga ng 500 million pesos at ayon sa kasunduan, sa kaso ng annulment dahil sa infidelity ng asawang babae,
70% nito ay mapupunta sa asawang lalaki. Ito ang motibo. Hindi pag-ibig, hindi selos, pera. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa korte. Lahat ng mata ay nakatuon ngayon kay Dante na para bang isang hayop na nakulong sa isang hawla. Your Honor, wala itong katotohanan. Desperadong sigaw ni Dante, tumatayo. Gawa-gawa lang yan. Nakuha niya ang mga yan sa ilegal na paraan. Mr. Montemayor, umupo ka. Sigaw ng hukom. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Saligan. Mayroon pa kaming huling testigo, Your Honor. Tumingin siya sa direksyon ni Mahalina na kanina pa namumutla sa isang sulok. Tinatawagan namin sa witness stand. Si Miss Mahalina Ramos. Nanlaki ang mga mata ni Dante. Huwag! Ngunit huli na ang lahat. Si Mahalina, na ngayon ay nanginginig sa takot na madamay sa isang mas malaking kaso, ay dahan-dahang lumapit sa witness stand. Inaalala yan ng isang court officer. Miss Ramos? Malumanay na tanong ni Attorney Saligan. May kinalaman ka ba sa paggawa ng peking video laban kay Mrs. Alcantara? Tumingin si Mahalina kay Dante. Ang mga mata ay puno ng takot. Nakita niya ang nagbabantang titig nito. Ngunit pagkatapos, tumingin siya sa hukom at sa posibleng pagkakakulong na naghihintay sa kanya. Huminga siya ng malalim. Oo po. Pabulong niyang sagot. Ang boses ay basag. Maari mo bang sabihin sa korteng ito kung sino ang nag-utos sa'yo? Siya, sabi ni Mahalina. Itinaas ang nanginginig na daliri at itinuro si Dante. Si Dante. Sinabi niya sa akin na ito lang ang paraan para makuha namin ang pera at magsama kami. Tinulungan ko siyang pumili ng mga video. Tinulungan ko siyang buuin ang kwento. Patawad. At doon sa harap ng lahat, humagulgol si Mahalina. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Ang pagkukumpisal ni Mahalina, kasama ang mga digital na ebidensya, ay isang kombinasyong hindi matitinag. Tumayo si Diwa. Sa huling pagkakataon, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Dante. Wala nang galit, wala nang sakit. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos, ng paglaya. Nakita niya sa mga mata nito ang lahat. Pagkabigo, takot, at ang mapait na lasa ng pagkatalo. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, nagsimulang magsalita ang hukom. Ang kanyang boses ay malakas at makapangyarihan. Ang korteng ito ay nagpapasya. Isang sandaling paghinto na tila tumagal ng 1 taon. Na si Mr. Dante Montemayor ay napatunayang guilty sa mga kasong perjury, libel, at aarestuhin na ngayon din para sa mas malalim na investigasyon sa mga paratang na large-scale estafa at financial fraud. Ang kaso ng diborsyo ay ibinabasura. 2 pulis ang lumapit kay Dante. Ang kanyang mukha ay walang emosyon, tila na sa estado ng pagkabigla. Habang ipiniposas ang kanyang mga kamay sa likuran, muli siyang tumingin kay Diwa. Ang huling titig na yon ay hindi na titig ng isang aroganteng hari. Ito ay titig ng isang taong nawalan ng lahat, puno ng isang tahimik, ngunit malalim na pagkamuhi. Habang inilalabas si Dante sa korte, isang malakas na hininga ang pinakawalan ni Diwa. Isang hininga ng kalayaan. Tapos na. Sa wakas, tapos na ang lahat. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humupa. Ang pangalang Dante Montemayor, na dati simbolo ng tagumpay, ay ngayon ay naging kasing kahulugan ng pandaraya at pagkabilanggo. Si Mahalina ay nakalaya matapos tumestigo laban kay Dante, ngunit ang kanyang reputasyon ay nawasak na rin at naglaho na lamang siya sa mata ng publiko. Para naman kay Diwa Alcantara, ang 6 na buwan na yon ay isang panahon ng tahimik na paghilom. Ang unang ginawa niya matapos ang pagdinig ay bumisita sa opisina ni Sinag. Hindi na ito ang madilim at siksik na lugar na una niyang pinasukan. Mas maaliwalas na ito ngayon. May mga bagong gamit. Isang testamento sa tagumpay ng kanilang laban.
Hindi ko alam kung paano ka pasasalamatan, Sinag, sabi ni Diwa. Iniaabot sa kanya ang isang maliit na regalo. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Ngumiti si Sinag, isang ngiting totoo at hindi pilit. Para na rin sa ate ko yon. At para sa lahat ng mga biktima ng mga taong tulad niya. Nakuha na natin ang hustisya. Hindi sila naging magkasintahan. Ang kanilang pinagsamahan ay mas malalim pa roon. Isang ugnayan na nabuo sa gitna ng pagsubok. Isang pagkakaibigan na nakatatak na sa kanilang mga puso. Sila ay mga kakampi, mga survivor, at iyon ay sapat na. Matapos ang mahabang proseso na ibalik kay Diwa ang lahat ng legal na para sa kanya, kasama na ang kanyang trust fund. Ang unang reaksyon niya ay ibenta ang lahat ng ari-ari ang may kaugnayan kay Dante. Ang bahay, ang mga sasakyan, ang mga alahas. Ayaw niya ng anumang bakas ng nakaraan. Ngunit habang tinitingnan niya ang malaking halaga sa kanyang bank account, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang pera, na siyang dahilan ng lahat ng kasakiman at kasamaan, ay maaari ring gamitin para sa kabutihan. Itinatag niya ang Diwa Foundation, isang maliit na organisasyon na ang layunin ay magbigay ng legal at psychological na suporta sa mga kababaihang biktima ng psychological abuse at panloloko. Isang hapon, sa maliit na opisina ng kanyang foundation, kinausap niya ang unang batch ng mga babaeng kanyang tinutulungan. Habang nakikinig siya sa kanilang mga kwento, mga kwentong halos kapareho ng sa kanya, nakita niya sa kanilang mga mata ang parehong sakit at kawalan ng pag-asa na minsan niyang naramdaman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang nagbibigay ng pag-asa. Ang unang hakbang, sabi niya sa kanila, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit puno ng lakas. Ay ang paniwalaan na kayo ay may halaga, na ang inyong dignidad ay hindi kayang sirain ng sinuman. Isang araw, dumating ang isang sulat mula kay Attorney Saligan. Sa loob nito ay ang huling dokumento, ang final decree ng kanyang annulment. Ang kanyang pagiging Montemayor ay opisyal ng nabura. Siya na muli si Diwa Alcantara. Malaya. Kinuha niya ang kanyang cellphone, binuksan ang kanyang contacts at hinanap ang pangalan ni Dante. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon at pagkatapos, pinindot ang delete contact. Sa isang simpleng pagpindot, ang huling digital na koneksyon niya sa lalaki ay nawala na rin. Isang umaga, nagising si Diwa bago pa sumikat ang araw. Nagmaneho siya papunta sa isang pamilyar na lugar, isang beach sa Batangas kung saan madalas silang magpunta ni Dante noon. Habang naglalakad siya sa dalampasigan, ang malamig na buhangin ay dumadampi sa kanyang mga paa. Ang alon ay marahang humahalik sa pampang na para bang binubura ang lahat ng bakas na naiwan. Tumayo siya roon, mag-isa, nakaharap sa dagat. Pinanood niya ang unti-unting paglabas ng araw sa abot tanaw. Ang dilim ng gabi ay dahan-dahang nagbigay daan sa isang ginintuang liwanag. Ang bawat sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha ay parang isang mainit na yakap, isang pangako ng isang bagong simula. Walang paghihiganti sa kanyang puso. Walang galit. Tanging kapayapaan. Nahanap na niya ang kanyang sarili, hindi sa piling ng ibang tao, kundi sa loob ng kanyang sariling katatagan. Ang babaeng winasak ng panloloko ay muling nabuo, mas matibay, mas matalino, at higit sa lahat, mas buo. Huminga siya ng malalim, pinuno ang kanyang baga ng sariwang hangin ng karagatan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ngumiti si Diwa Alcantara. Isang ngiting para lamang sa kanyang sarili, isang ngiti ng isang babaeng malaya. At dito po nagtatapos ang makulay at mapaghamong kwento ni Diwa. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata, sa bawat luha, at sa bawat pagbangon ni Diwa. Ang inyong pakikinig at pagsubaybay
ang nagsilbing inspirasyon upang mabigyan ng boses at katarungan ang kanyang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, ramdam na ramdam ko ang bigat sa dibdib ni Diwa sa mga unang kabanata. Ngunit kasabay ng kanyang paglalakbay, naramdaman ko rin ang unti-unting pag-usbong ng pag-asa at ang nag-alab na tapang sa kanyang puso. Ang kwento ni Diwa ay isang paalala sa ating lahat na ang ating tunay na halaga ay hindi nasusukat sa opinyon o pagmamahal ng iba, kundi sa kung paano natin tinitingnan at ipinaglalban ang ating sarili. Ito'y isang patunay na kahit sa pinakamadilim na gabi ng ating buhay, mayroong laging sisikat na bagong umaga, lalo na kung tayo mismo ang magiging sarili nating sinag. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Sa anong bahagi ng kwento kayo pinakanaantig? Ang inyong mga komento ay nagbibigay buhay at inspirasyon sa manunulat na tulad ko. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng buhay at pag-ibig. Pusong Pinoy Tale.